ba sabi sa'yo? Itiris, tatawag sa akin. Atiris? Oo. Sira ulo. Yung bilang kuryente nyo. Sino nasaktan ako po? Tinatawag ka nilang siraulo. Opo. Balik nga sila sa akin. Bakit? Bakit na naman? Hindi nila gusto yung bata. Hindi nila gusto yung anak mo. Bakit hindi nila gusto yung anak mo? Hindi ko po alam, ba't matanda na po yung asawa ko sa kanya. Tingin niyo naman. Ilang taon ba yung asawa mo? Magti-59 itong June. 59 na. Sabi ko, mahal ko yung asawa ko. Pipiliin ko, mahal ko yung asawa ko. Yung asawa mo 59 years old na. Magsi-60 na. Sabi nga, 60 na siya, magsi-60. Sabi niya sa akin. Oo. Pero okay lang yun. Importante, nagsasama kayo ng maayos at nabubuhay niya kayo. No? Pero pag 60 yun, okay na. Hindi na makakaanak. Magkakaanak pa ba 60? Ano? Ha? Ha? Hinigyan po kayo ng gulay. Ay. Galing pa po yan doon sa amin. Pinapitas po ng asawa ko. Pinapatanim nyo to? Opo. Upo ka, upo ka. Ito. Pasok ka, pasok ka. Upo. Kumusta kayo? Okay lang. Ba't tawag nito? Pumasya lang po kami. Pumasya lang kayo. Opo. Ikaw yung yung Sabi po. Shopee. Opo. Galing nga po. Wala po kami ilaw eh. Oo. Natulang kami ng ilaw. Tinutulan kayo. Ito ba yung baby nung nagpunta kami? Opo. Kita po sana kami nito nyo nung papabinag po sana. Kukunin sana kitang yun. Hindi nasabi ng asawa ko. Oo. Nabinyagan na. Opo. Oh, very good. Hello, kumusta? Ay, Hello. Hello po. hello. Oh. Bless po. Bless. Oh, very good. Bless. Sabi niya. Hindi lang nagsabi. Pinitas po sa amin yan. Ba't hindi kasama asawa mo? Yun po. Nandyan, hindi okay lang. Ano sinakyan nyo? Tricycle. May, Hiniram lang namin. hiniram ninyo. May papaya pa. Kulang na lang po dyan. Sabi ko, kamatis eh. Kamatis na lang kulang. Wala eh. May Okay. manok sana ako nanitid. Nawala eh. Nawala. Ayan. No. Pero ayan mga kababayan, mga kabarangay. Ano yung pangalan mo ulit? Ate Rosemary. Ha? Ate Rosemary. Rosemary. Mga kababayan, mga kabarangay, si Ate Rosemary, tiga kabilang barangay po siya. Napuntahan natin siya sa kanilang bahay at naabutan natin sila ng tulong pinansyal. Nung nakita ko yung kalagayan nila doon sa kanilang bahay, nung time na pinuntahan ko, ilang buwan siya noon? Isang buwan pa lang. Isang buwan, 1 month pa lang yung baby nung napuntahan ko. Kaya binigyan natin sila nabigyan ko siya ng 10,000 nung time na, So, kumusta yung binigay kong 10,000? Anong ginawa nyo? Binili din po ng mga gamit ng mga bata. Binili nyo gamit ng mga bata. Okay, very good. So, ngayon, ilan ang anak mo? Dalawa? Dalawa pa lang po. Dalawa pa lang. Anong trabaho ng asawa mo ngayon? Nagbuburbol lang ng okra. Sarili nyong tanim to. Ano po, yung okra, pag namyong nila. Ha? Namyong. Alam yung. Pati sila pag nagpitas. Kaya po nakuha nila sa budget. Ganun lang din. Ngayon yan, nananusan ko lang, wala kaming ilaw eh. Mainit eh, sa mga bata eh. Ngayon, magbibenta pa sana ako ng ganyan. Oo. Ng palayo. Kahapon nagbenta ko. Benta kayo, mahalo kayo. Kanina, kalamansi. Pagtitinda. Lalaki ba ay babae? Baba, Babae. Ganun. makulit lang kasi. Oo, ganun talaga. Pero sana hindi mo na masundan para hindi ka mahirapan. Gabi ko naman po ng palaygit, bawal pa. Bakit? Bata pa po ako, madal pa po anak, sabi ng doktora. Marami ka pang iaanak. Ayoko na, sawahan na ako sa mga nakikita kong nangangan, napapagod na rin. Napapagod ka na. Kaya lang sa gabi, Laging masaya. laging masaya sa gabi. Hindi. Kaya hindi mapigilan. Yan. Ha? Pero kailangan, tawag dito, family planning. Gabi ko po sana. Kasi kawawa, no? Pahinga isang upuan. Para baka malaglag. Sige, ito. Yan. Dito ako sa sige sir. Baka malaglag. Yan. Wag malikot ha. Di ba? Payo ko lang, wala naman akong sa
kung ilan magiging anak, pero payo ko lang kasi nakikita ko sa sitwasyon mo, nahirapan ka, family planning. Kasi kung ganyan kali, tapos masundan, lalong nihirap. Di ba? Sabi nga ng kapitbahay nang wala kang lalaki pa. Ayoko na. Gusto nila sundan ng lalaki. Hindi na. Nila. Tulungan nila akong mga anak. Hindi kaya tayo mga anak mag-isa. Mahirap mga anak. Nakita ko, buti-buti. Pero ilan pa gusto mong anak? Dalawa lang. Dalawa lang. Oo, kasi mahirap ang buhay, no? Tsaka mas gagaan ng buhay ninyo kung yung asawa mo nagtatrabaho, tapos ikaw, Nagbebenta sa Oo. bahay. Kahapon po, nagtinda ko ng saluyot. oh, Kitas ako doon sa kapitbahay. oo. Bininta ko 20. May magpamerenda lang sila. Tama yun. Kahapon isang araw ba yun? Alam mo, walang imposible sa buhay natin, lalo na't mahilig ka magnegosyo. Pag lumaki-laki na ng konti yung mga anak mo, full force ka sa pagtitinda. Yun ang gawin mong negosyo. Marami nang yumaman sa pagtitinda ng gulay. Minsan ko nga man, lako ko yung mais ng tikat. Oh. Binibenta ko yung sa bahay yung matanda. Benta ko 100. Oh. Ang bilhin nila ng pampers, binenta ko. Yung nagtutur kami na sa ako. Yung nagsasabi, mga law kayo mais, ante, dekat. On, kaya dali mo na, binatbit ko. Kaya mo pala. May bike ka? Hindi na. Mama, malaglag pa ako. Sige, bilhin ko na. Hindi na kiluan. Kanan, tikit lang yan. Manok na, pagkain ng manok. Pagkain ng manok. Yung ba kanina, masipag ako. Ilang taong ka na? 25. Kahap, birthday ko yung May 21. 25. Bakit hindi ka sinasamahan ng asawa mo? Bakit? Nandiyan, nagsisilpon. Nagsiselfon. Ayun, kasama niyo. Dali. Hindi, sige, hayaan mo na kung ayaw niya. Wala problema. Ngayon, mga kababayan, mga kabarangay, gaya ng aking sinabi, si Ate Rose, ano pa? Rosemary. Rosemary. Natulungan na natin yan. Masaya ako dahil nung natulungan natin, nakilala niya tayo. And then ngayon, may bigay silang Papayas. papaya, tsaka okra. Masarap ito pang Prito. Vaccine. oo. Pinapaksiw to, okra? Opo. Pinapaksiw po namin yun pag wala kami uno. Oo. At prito. Minsan nga pong ginagawa ko dyan. Oh. Iwain ko yung gitna, lalagyan ko ng itlog. Piniprito. Kasi ang alam, hindi ko na susubukan to ginagawa lang namin dito, halos sahog sa pakbet, o kaya ilaga, sausaw lang sa bagoong. Pwede ko yan iprito kasi paksiw. Piprito, hindi pa ako nakatikim ng pritong okra. Masarap po yun. Ay, ganon. Matry nga, no? Papasalulit po ako dito ulit sa inyo. Dalaan po kayo ng hintayin ko ng pampakit. Pero, Ano ko na? kung mas nakakagaan sa'yo na ibenta mo para mayroon kayo. Minsan nga po, walang piring mga senior doon. Walang bumibili rin. Di ba? Nagbenta ko kahapon. Oo. Hiningi ko na lang doon sa kabilang bahay. Baryo doon. Oo. Pahingi ako ng okra mo. Bentahan ko, 15 lang binigay. 15 pesos. Naggagatas yan o breastfeed? Listed po yan. Breastfeed. Ito sa po. Ilang taon na yon? Ilang taon ka na niyo? 3. Papasok na siya. 3. 3 years old. Pagkahirap, kasagsagan pa ng kahirapan. Yung mama ko nagagalit sa akin. Bakit? Sige, pag magbuntis ka ulit, pili mo, madali lang manganap. Oo. Kasi isa't mother kong panak ng asawa ng papa. Laad ko pala sa Facebook. Nahanap ko na. Hanahanap mo na yung mama mo. Yung totoo mong mama. Isa't mother. Ay, stepmother. Balik nga sila sa akin. Bakit? Bakit na naman? Hindi nila gusto ng bata. Hindi nila gusto yung anak mo. Bakit hindi nila gusto yung anak mo? Hindi ko po alam, ba't matanda na po yung asawa ko sa kanila. Tingin niyo naman. Ilang taon ba yung asawa mo? Magti-59 itong June. 59 na. Sabi ko, mahal ko yung asawa ko. Pipiliin ko, mahal ko yung asawa ko. Yung asawa mo, 59 years old na. Magsi-60 na. Sabi nga, 60 na siya, magsi-60. Sabi niya sa akin. Oo. Pero okay lang yun. Importante, nagsasama kayo ng maayos at nabubuhay niya kayo. No? Pero pag 60 yun, okay na. Hindi na makakaanak. Magkakaanak pa ba 60? Ano? Ha? Wala. Oo. Pero sabi mo kanina, pag gabi, masaya. Bakit? Ha? Makasaya, may kasama sa bahay. Ano bang ginagawa sa'yo? Bakit ka masaya pag gabi? Wala. Nagyayakapan lang. Oy,
Nagyaya ka pa, no? Ayan, no? Hahabol pa yan. Bago mag-60, baka hahabol pa. Hindi na. Ayoko na. Eh, hindi na. O, sige. Sana all, mga kababayan, no? Masaya daw pag gabi. No? Hindi, naantog ka na naman. Ay, hindi na. O. Naantog ka na. Sabagay, yun ang pinakamaganda, mga kababayan. Iyak ka nang iyak. Upo ka kasi. Upo ka. Lagi nga kami nagsisimba yung linggo din. Paghapon na. Yun ang kagandahan, mga kababayan. Kahit mahirap ang buhay, mga kababayan, ayon sa kanya, masaya naman sila pag gabi. Pero doubt ako, bakit gabi lang masaya? Dapat, hindi ba dapat kahit araw masaya rin? Minsan wala siya. Ah, Minsan lagi eh. so sa gabi ka lang masaya. Pero ano, alam mo ate, payo ko lang sa inyo, no? Gusto ko, hindi ka masaya sa gabi lang. Gusto ko araw at gabi, masaya ka. Huh? Bakit hindi ka masaya pag araw? Minsan malungkot pa ako eh. Malungkot ka. Bakit? Lagi po akong malungkot din. Lagi ka malungkot doon pag araw. Ngayon po may nasasabi ang kapitbahay, ganyan. May nasasabi siya sa akin. Yung anak ko makulit, ganyan. Ako nasasaktan. Ganon talaga ang bata, makulit. Maingay po yung anak mo. Hindi nila masabi na. Maingay. Minsan nga po yung anak ko, dalawa po yung makulit. Maingay. Itong panganay ko. Hindi kami ang iingay. Tawagin mo kasi papa mo. Ano ako gusto doon? Hindi ka nila gusto doon sa lugar ninyo. Bakit? Sabi nila po, pangit ko ugali ko. Pangit na iskarte ako. Madiskarte. Sabi nila, pangit na ugali ko. Ay hindi, wag mo nang intindihin yung mga sinasabi ng tao. Ganun nga po. Paganda. Sabihin mo, pagka naingayan sila sa anak mo, pasensya na po kayo. Pero yung bahay nyo, ginawa ng asawa mo yun, di ba? Opo. Bahay ng asawa mo yun? Lupa nila yun? Hindi po. May sarili pong lupa nun na may-ari sa bayan. No, pinapalis na din kami doon. Salamat kami, nakautang yung asawa ko sa DA ng 10,000. Isang bahay, 10,000. Binili nyo? Ano po, pinambayad sa abogado. Nabaka nga nila doon, hindi kita gusto. Ayaw ka namin dito, may ingay yung mga anak mo. Pagka ganun sinabihan ka nila, sabihin mo, pasensya na po kayo, hayaan nyo, lilipas din yung pagkabata nila. Kasi pag lumaki ang mga yan, hindi na maingay. Ganun talaga yung nagpapalaki ng bata, no? Minsan nga po ito, na may sakit, doon din. Ang iingay ng mga anak mo, Mari, patigilin mo, nakakatulog na. Binuksan na nila yung radyo. Yung asawa ko nagsalita. Dapat ako na nang isipin nila, wag na yung asawa ko. Yung ano nga po yung nag-read ng kurente. Oo. Ano ba? Pag-abot ko sa kapitbahay namin. Itiris, yung bill nyo, ng kurente nyo. Sino pong nasasaktan na to? Di ba ako din po yun? Bakit? Ano ba sabi sa'yo? Itiris, tatawag sa akin. Atiris? Oo. Sila ulo. Yung bill ng kurente nyo. Sino nasaktan? Ako po. Tinatawag ka nilang si Raulo. Opo. Minsan nga po, manlako ko gulay. Oo. Badyaw yan. May ganyan na naman. Yung asawa ko, nasasaktan din sila. Sabi ko, ano mong taong yan, kakarma din yan. Pag sinabihan ka ng badyaw, nakakarma yan para sa'yo. Asal din na ako eh. Minsan nga, ano ba yan, manlako ng gulay pagdating ng asawa niya. Paglulutuan niya pa. Ako. Kapag yan talagang makulit na asawa, kasabi na asawa ko magluluto ako ng ulam. Minsan nga pumunta ako isang araw sa kapitbahay. Biniyan ko pa ng gulay. Ay nga ko ng gulay nga, wala akong ulam. Kuha ka na ng plato mo. Binigyan niya ako. Pagka may nanunukso sa'yo, sasabihan ka nilang si Raulo, ano man itatawag nila sa'yo, huwag mo nang pansinin. No? Ipag-pray mo sila. Alam mo, tingin ko sa taong kagaya mo na naghahanap buhay, nagtitinda ka ng gulay, tao sasabihan ka nilang si Raulo. Tingin ko yung taong magsasabi sa'yo ng si Raulo, mas malala
ang sira ng taong yon. Pray ka lang. God bless you. Ganun na lang. Dahil unawain mo sila. Sila ang mas sira ulo. Mama, iiyak kayo. Minsan nag-iiyak ako mag-isa. Mama, ito, punasan ko mukha niyo. Iyak kayo, kawawa kayo. Nunot na lang niya. Bad sila, mama. Inaasar ka nila ng, bobo yung mama mo, Amber. Oh, bobo. At least bobo, sabi niya, Amber. Huwag mo nang patulan. Itiris na nga, patirisin mo pa. Kahapon din, inaasar nila akong itiris doon sa kabila. Itiris. Mga bata, itiris. Walang pinag-aralan, bobo. Ganun sinasabi nila. Kaso sa nanay nila, bakit ganyan yung anak na sinasabihan ako itiris? Ano pansinin, Marie? Isipin mo na ng yung asawa mo. Mo na lang sila. No, wag mong intindihin yung mananunukso sa'yo. Ang isipin mo na lang, maghanap buhay para sa mga anak mo. Pag napalaki mo na yung mga anak mo, may awa ang Diyos. Di ba? Lagi ka lang magdarasal, okay? Minsan nga po, pag linggo, sisimba kami paghapon. Kasama ko lang yung maliit, iiwan ko lang yun. Nagdadasal ako kay Lloyd eh. Lloyd, ganyan ko ng masanting na tahimik na buhay, bahay, yung maturo na lang sariling bahay, wala nang ingay. Lagi ako pinapanya sa daan. Magbabait na lang ako eh. Ano ba yung suot mo? Kamukha kang badyok talaga. Kaka-okay ka. Sasabihin ng kapit mga tao. Tinatawanan nila ako. Hayaan mo na sila. Basta sikap lang, no? Ito yung mga kababayan, ito yung masakit pakinggan, no? Nakita na natin na ganito yung tao, tapos tutuksuin pa. Hindi naman siguro niya kagustuhan na hindi makapag-aral. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi po nakapag-aral si Ate Rose. Yun na yung sinabi niya sa akin nung unang na-meet ko siya. No read, no write. Pero nakakakwenta naman ng kahit paano, paunti-unti. Pero pag maramihan na hindi na niya talaga alam. So, bumawi ka na lang sa mga anak mo. Magsikap kayo mag-asawa para mapaaral yung mga anak mo. Para yung nangyayari sa'yo is hindi na maranasan ng anak mo, no? Kailangan makapag-aral yung anak mo sa hirap at ginawa. Kahit anong hirap, kung igagapang natin yan mga yan, makakapagtapos din yan. Kaya nga, binilang ko lang yung kahapon ng papel. May 100 ako, pumunta ko sa bayan. Binilang ko ng papel. Mama, papasok na ako. Oh, naka-enroll ka na. Saling pusa lang, pwede na. Oo, pwede na yun. Alam mo, nandito tayo sa mundong punong-puno ng mapangusga. Totoo yan mga kababayan. Lalo na pagka ang taong ganito. Na kukuha ko yung ibig niyan sabihin mga kababayan. Kasi palibasa, ganito siya. Hindi natin siya, kumbaga, hindi natin siya kagaya. Alam din naman sinasabi rin naman may pagkukulang talaga dahil hindi nakapag-aral. Pero sana, wag na natin. Kumbaga, instead na turuan, tulungan, gabayan, pero mas naida-down pa eh. Pero alam mo, gaya na sinabi ko, wag mo na intindihin yun. Lilipas din yan pag napag-aral mo na yung mga anak mo. Kung madali lang, gusto ko may sariling bahay pahimik na, wala nang ganun. Narinig ko, talit na sila. Minsan, gabing-gabi yan, tulog na yung mga anak ko. Iniiyakan ko na sarili ko. Wala akong kakampi dito, manas pala ako sa mundong to. Dapat din ako dito umuwi. Sabi ko sa mga asawa ko. Hindi ka malas. Kasi, kung malas ka, di wala ka sanang anak. Tignan mo, kahit ganyan, nagkaroon ka ng 2 anak. Lagi mong iisipin yung mga anak mo. Alam mo sa akin. Nakakaawa siya mga kababayan kasi taga Masbate, tapos napunta dito sa Pangasinan, ganyan sitwasyon niya. Sa sinasabi, parang hindi siya tanggap, parang inuukray. Napakahirap. Pero, laban lang ha. Tamat dito sa bigay mong gulay. Bigyan natin ng mga kababayan para mas makaraos pa. No? Para may pang siya. Kasi, ayan. Bigay ako 5,000 sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5,000 ha? Para maalagaan mo yung mga anak mo. Thank you po. Bili mo kung ano yung kailangan ha. Sige, ingat kayo. Thank you ka na. Thank you, ingat ha. Huwag makulit ha. Sana lumaki ka na para may katulong-katuwang yung mama mo. Sige. So, ayan. Salamat sa gulay mo ha. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, si Ate Rose from Masbate. Pero nandito sa Pangasinan. Shout out sa mga kababayan natin. Ganon din sa mga kapitbahay ni Ate Rose.
Mabuhay po tayong lahat and God bless po. Ate Rose, ano masasabi mo na natanggap ka ng blessing sa araw na ito, umagang ito? Thank you po. Sana po marami po silang matulungan ulit. Kagaya po. Ayun po. Oh, sige, baka hinihintay ka na ng anak mo. Oo, abutan pa kayo ng ulan, ha? Oh, sige, bye-bye. Naman yung tricycle. Oh, ingat kayo. Ingatan mo yung pera nyo. O, tara na. Okay. Saan mo rin? Ano, umiyak na naman yun. Oh, hila. Ayan, oh, sige. Babay ka na. Babay ka na. Oh, bye-bye. Ingat sa'yo. Okay, thank you. Kayo rin, mag-ingat. Sige. Sige na dali lang kaya tama. Ako na. Oo. So, yun mga kababayan, mga kabarangay. Nakakaawa yung sitwasyon ni Ate Rose kasi isa pong nanay na no read, no write. Pero pinipilit po niyang iraos yung kanyang pamilya. At ang kanyang asawa ay running 60. Nagsisenior na rin. Pero thank you pa rin kasi nagpunta dito. Hindi man totally. Kumbaga, nakakatuwa mga kababayan. Hindi yung totally hihingi lang. Kumbaga, na-appreciate ko pa rin yung gumawa ng paraan. Although alam na natin yung pakay nila, syempre, hingi ng tulong. Pero, ang pinaka nakaka-touch doon, bago humingi ng tulong, nagdala rin ng grasya. So, maraming salamat. Bless pa tayo ni Lord lahat, no? Maraming salamat. At syempre, bago matapos ang video ito, shoutout ko muna yun nandyan sa baba. Lalong-lalo na kay Ma'am Flora Vlog. Shoutout po. Tsaka sa Team Rise Above. Ayan, kay Ma'am Rose Gorgeous. Tsaka kay Ma'am Purisa Joy Peñas. Thank you so much po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you.